Hello sa Chronicles Recap. Bago tayo magpatuloy sa pagsusuri ng manhwa, nais kong ipakiusap sa inyo na mag-subscribe at i-like ito. Seryosong tinanong ng ating bida kay Henry kung bakit siya nandito kasama nila. Iniisip ni Henry kung sasabihin niya sa kanya kung bakit siya nandito para maging kaibigan niya siya. Tingin niya na malamang nasasabihin niya sa kanya na umalis siya kaagad sa harapan niya. Sinabi ni Baboy ang dahilan niya, kung bakit siya nandito para humingi ng tawad sa kanyang nakaraang pagkakamali. Alam niya nakakahiya ang ginagawa niya, pero gusto niyang sumunod sa ating bida at tulungan siya. At dahil isa rin siyang maharlika sa kaharian ng Cairo, kaya hindi siya pwedeng manood lang at walang gawin. Siya ay maghihintay sa ating bida kung ano ang ipapagawa niya sa kanya. Sinabi ng ating bida kay Henry na sa kanya na kung gusto niyang sumama sa kanila, pero gusto niya linawin ang isang bagay. Binalaan niya siya kung hahadlangan niya ang mga plano niya kahit kaunti lang, iiwan niya siya ng walang pag-aalinlangan. Sa kabilang eksena, tumatakbo ang mga bida natin kasama ang kanyang mga tauhan habang ginagabayan sila ng isang bihasa sa mabatong lugar sa Southern Front. Makikita si Henry na medyo hindi makasabay sa bilis ng mga bida natin, iniisip niya na masyado silang mabilis para makasabay sa kanila. Biglang may narinig na kakaiba si Kobe sa isang lugar. Huminto muna sila ng sandali dahil nakita nila ang isang sundalo mula sa Southern Training Camp, na sugatan sa sahig. Tinulungan ng ating bida ang lalaki upang matanong nila siya ng maayos, tinanong niya kung ano ang nangyari dito. Sinabi ng lalaki na inatake ang Southern Training Camp. Nakiusap siya sa ating bida habang malapit na siyang bawian ng buhay, sinabi niya na tulungan niya ang Southern Training Camp dahil nasa panganib sila. Tingin ng ating bida ang lugar na inatake ay ang Southern Training Camp sa likod at hindi ang frontline. Dahil nakatakas ang isang sundalo mula sa Southern Training Camp hanggang dito, na may pagkakataon na nagsimula ang atake mga 30 minuto na ang nakakaraan. Sa ganung kaso, malamang na inatake ng kaharian ng Hector ang lahat ng 5 linya ng depensa at malamang na gumamit sila ng mga sundalo nila na mabilis at may mataas na kakayahan sa paggalaw para umatake ng sabay-sabay. Biglang may nalaman ang ating bida sa plano nila, kaya iniutos niya sa mga tauhan niya na mabilis silang pumunta sa Southern Training Camp. Isang banda may isang lalaki na hirap na hawakan ang kanyang espada ng maayos. Makikita ang dalawang lalaki na sundalo ng Hector, na pinagkakatuwaan ang isang lalaki. Sinabi niya na malamang ay mamamatay na rin sila kahit iwan nila sila. Nagsalita ang isa sa kasamahan niya na pinapasuko sila dahil bibigyan nila sila ng walang sakit na kamatayan. Makikita na si McBurney ang mag-isang hinaharap ang dalawang sundalo ng Hector kahit nagamit niya ang kaliwang braso niya, siya ang instructor ng mga bida natin. Nagtataka si McBurney sa sinabi niya sa kanya dahil sinabi nila na mag-isa siya mamamatay. Sinabi niya sa kanila na magsasama siya ng kahit na isa sa kanila kasama niya sa kabilang buhay, kahit pa ito ay maging huling kilos niya. Naiinis si McBurney sa sarili niya, dahil kung mayroon pa siyang kanang braso, kaya niyang manalo laban sa kanila. Iniisip niya pa din ang ating bida sa mga oras na ito, kung ano ang kalagayan ng ating bida kung ligtas pa siya. Dahil siya lang ang kilala niyang hindi nagpapabaya sa Southern Frontline. Narinig niya na siya ay naka-assign sa 5th Defense Line. Tingin niya na sigurado siyang mayroon siyang nagawa, kung bakit siya nandoon. Hindi makapaniwala si McBurney na siya pala ang iniisip niya na malapit ng bawian ng buhay. Kaya siguro ibig sabihin nito ay marami pa siyang gustong gawin sa gitna ng digmaan. Sa kabilang banda, makikita sa likod ng dalawang sundalo ng Hector na unti-unting nasisira ang pader sa likod nila. Biglang na lang nagkaroon ng malaking pagsabog dahil doon nabutas ang pader. Nabigla ang mga sundalo ng Hector, tingin nila na dumating na ang reinforcement ng Cairo ng napakabilis. Tinanong ng sundalo ng Hector sa kanya kung paano niya nalaman nandito sila. Ang taong sumira sa pader at ang dumating ay ang ating bida, baka sa mukha niya ang pagkagalit sa mga sundalo ng Hector. Iniisip ng ating bida na tama ang oras ng pagdating niya upang tulungan sila McBurney, dahil doon buhay pa siya. Sa kabilang banda nakarating na din ang mga tauhan ng ating bida, iniutos ni Chris sa mga kasamahan niya na tapusan ang mga kalaban nila kaagad at pagkatapos iligtas ang mga kakampi nila. Sumugod kaagad ng lahat ng mga tauhan ng ating bida sa mga kalaban nila, bilang reinforcements nila. Hinarap nila ang mga sundalo ng Hector, kahit kagagaling lang nila na depensahan ang 5th Defense Line ay matapang nilang hinarap sila. Biglang inatake ng dalawang mga Ranger Corps ang ating bida ng sabay na pag-atake. Gustong hulihin ng ating bida ng buhay ang ibang sundalo ng Hector, kaya pinatamaan ng ating bida ang mga kalaban nila gamit ang kanyang mga daliri na may kasamang aura.
Makikita ang dalawang daliri ng ating bida na may halong aura na ginamit lang niya laban sa dalawang sundalo ng Hector. Kaya dahil doon ang dalawang lalaking Ranger Corps ay bumagsak sa sahig at hindi na kayang gumalaw. Biglang tumakbo ang isang lalaki dahil kailangan niya itong iulat sa mga superior niya kung ano ang nangyari dito. Biglang may isang kamay na humila sa lalaki para hindi siya makapag-report sa kanyang superior. Sinakal ito ni McBurney ang sundalo ng Hector at hindi siya pinakawalan. Sinabi niya ulit ang sinabi niya sa kanila kanina na tatapusin niya isa sa kanila. Ang lalaki ay makikita na malapit ng maubusan ng hininga dahil sa mahigpit na pagkakasakal sa kanya. Dahil doon tagumpay si McBurney na patumbahin ang isa sa mga kalaban nila. Linapitan siya ng ating bida at binati niya siya sa magaling niyang ginawa sa pagtitiis sa laban. Sinabi niya sa kanya na siya na ang bahala sa natitirang kalaban nila, kaya sinabi niya kay McBurney na magpahinga muna siya ng kaunti. Nagpasalamat si McBurney sa ating bida sa pagdating niya, kaya pinagkatiwala niya na ang lahat sa kanya. Sa kabilang banda, iniulat ni Chris sa Lord niya na napabagsak nila ang 12 sundalo mula sa Hector, at nailigtas nila ang 5 kakampi nila. At ayon sa sinabi ng mga kakampi nila na nakaligtas sa laban. Sinabi nila na nasugatan si Viscount Vale sa kanilang laban sa mga sundalo ng Hector at umurong muna sila sa bundok. Tingin ng ating bida na inatake ng pangunahing puwersa ng Hector ang Southern Training Camp at nagtungo sila sa ibang lugar. Dahil ang pangunahing puwersa ay may hindi bababa sa 100 sundalo. Tinanong ng ating bida kay Chris kung nasaan ang mga ibang sundalo ng Hector. Sinabi ni Chris na ikinulong nila silang lahat sa isang gusali. Iniutos ng ating bida kay Chris na walang sinoma na pwedeng pumasok sa gusaling iyon nang walang pahintulot niya mula ngayon. Iniisip ng ating bida na tiyak na may dahilan kung bakit ginamit ng Hector ang diversion tactics. Seryosong pumasok ang ating bida sa isang gusali kung nasaan ang mga sundalo ng Hector na nabihag nila, dahil mayroon siyang gustong malaman sa kanila. Sinabi niya sa 3 sundalo ng Hector na bibigyan niya sila ng 3 minuto simula ngayon para magsalita sila. Sinabi ng ating bida sa kanila kung magbibigay sila ng tamang sagot na gusto niya, bibigyan niya sila ng kamatayan na walang sakit. Ngunit kung hindi sila magbibigay, mararanasan nila ang matinding sakit hanggang sa wakas ng kamatayan nila. Dahil doon pinagtawanan lang ang ating bida ng mga sundalo ng Hector, at minukahi nila na mas mabuting tapusin na lang sila. Sinabi ng ating bida ang unang tanong niya sa kanila, tinanong niya sa kanila kung ano ang layunin ng kaharian ng Hector. Isang lalaki na hindi siya sinagot ng maayos, at tapos minura pa niya ang ating bida. Sinabi ng ating bida ang pangalawang tanong niya sa kanila. Tinanong niya sa kanila kung bakit sila nasa Southern Training Camp. Pero ang lalaki ay wala pa rin pakialam sa kanya, at minukahi niya na tapusin na lang sila. Sinabi ng ating bida na tapos na ang binigay niya na 3 minuto, kaya nagpalabas ang ating bida ng aura sa kanyang mga daliri. Dahil doon ang lalaki ay nagsisigaw sa sakit sa ginawa ng ating bida sa kanya, makikita ang lalaki na lumalabas ang kanyang ugat sa mukha at nagsusuka siya ng dugo. Tinatawag ito ng ating bida na body crusher. Pinaliwanag niya sa kanila na habang nararanasan niya ang sakit ng pagkabulok ng kanyang mga kalamnan at buto, mamamatay siya ng napakabagal. Sigurado ang ating bida na nakatanggap sila ng mga pagsasanay sa pagpapahirap ngunit ito ay hindi katulad ng anumang naranasan nila. Dahil doon ginawa niya ulit sa isang lalaki ang ginawa niyang pagpapahirap. Hindi na natiis ng isang lalaki ang mga pagpapahirap ng ating bida sa mga kasamahan niya, kaya tinanong niya sa ating bida kung sa palagay niya may magbabago ba kung sasabihin niya ang estratehiya ng Hector, dahil huli na sila para pigilan ito. Biglang lumapit ang ating bida sa kanya dahil matagal na niyang hinihintay ang tamang sagot niya. Pagkatapos sabihin ng lalaki ang lahat sa ating bida, hindi inaasahan ng ating bida na sasabihin niya ang katotohanan sa kanya. Gusto ipakita ng ating bida sa lalaki kung ano ang tugon niya sa pagsasabi ng totoo. Sinabi ng ating bida na mukhang tama siya. Dahil ang tunay nilang layunin ay nasa likod, ang lalaki ay nagsisimula na matakot sa ating bida. Sinabi ng ating bida na oras na para tapusin siya. Dahil doon sumigaw na lang ang lalaki dahil tatapusin pa din siya ng ating bida kahit nagbigay na siya ng impormasyon sa kanya. Pagkatapos ng pagtatanong niya sa kanila, lumabas muna siya at nalaman niya na ginamit ng Hector ang diversion tactics para atakihin ang Southern Frontlines upang sila ay madala sa kalituhan. Tingin ng ating bida na kung magtagumpay ang kanilang plano sa Southern Frontline, maaaring ituring na bumagsak ang Southern Frontline, at makikita na si Prince Edwin ang mga nagplano sa pag-atake sa Cairo. Tinanong ng ating bida kay McBurney kung ano ang eksaktong nangyari sa Southern Training Camp.
Sinabi niya na inatake sila ng kaharian ng Hector mga 2 oras na ang nakalilipas. Habang naghahanda sila para sa karaniwang pagsasanay, ngunit biglang dumating ang mga sundalo ng Hector at bigla silang inatake. Mabilis naman sila nakalikom ng puwersa para lumaban. Ngunit malaki pa rin ang agwat nila sa bilang ng tao, at sila ay walang awang inaatake. Hindi naman nila alam kung buhay pa ba ang commander ng training camp na si Viscount Vale dahil sa pag-atake ng kalaban. Tinanong ng ating bida sa kanya kung may espesyal bang ginagamit ang mga kalaban nila. Sinabi ni McBurney base sa nakita niya sila ay nakasuot ng magaang na kagamitan. At nakita niya ang commander ng kalaban nila ay may peklat sa mukha. Iniisip ng ating bida ang sinabi sa kanya na tungkol sa magaan na kagamitan, at may peklat sa mukha. Nalaman ng ating bida na maaaring nakita niya ay ang Ranger Corps ng puwersa ng Hector. Nagulat naman ang instructor sa ating bida dahil sa nalaman niya sa puwersa ng Hector. Pinapaliwanag dito kung ano ang Ranger Corps ng kaharian ng Hector. Ang pinuno ng grupo ito ay may mukha na puno ng mga peklat mula sa kanyang mga natamo sa laban. Iniisip niya ito bilang kanyang gantimpala sa laban. Hindi maintindihan ni McBurney kung bakit nila sila inatake ang Southern Training Camp. Dahil kung gusto nilang sakupin ang mas mataas na lugar, hindi ba dapat nilang wasakin ang harapan ng Southern Front? Sa halip na pumunta sila sa harapan ng Southern Front, sila ay pumunta sa likod. At biglang nilang inatake ang Southern Training Camp. Sinabi ng ating bida ang dahilan kung bakit inatake ang Southern Training Camp ay dahil nasa daan sila papunta sa likod ng kampo. Kaya wala silang ibang pagpipilian kundi ang atakihin sila. Hindi pa rin maintindihan ni McBurney kung ano ang sinasabi ng ating bida sa kanya. Sinabi ng ating bida ang kaharian ng Hector ngayon ay gumagamit ng estratehiya ng smoke screen sa laban. Ang pag-atake sa harapang linya ng depensa ay isang banta lang. Dahil ang tunay na layunin nila ay nasa likod ng kampo. Sa madaling salita, ang gusto nilang atakihin ay ang warp gate ng Cairo. Nagulat ang instructor sa ating bida patungkol sa warp gate. Pinaliwanag dito kung ano ang warp gate. Ang pinakamataas na anyo ng mahika na kontrolado ang espasyo ng mahika. Dahil sa kakayahan nitong magbigay daan sa paglipat sa malalayong distansya sa isang iglap, naging prioridad na ito sakupin ang warp gate sa isang labanan, dahil sa laki ng kalamangan nito kung mapapasakamay nila ito. At hindi lamang ito magagamit para hadlangan ang mga puwersang pagsalakay, kundi maaari rin itong i-adjust at gamitin para sa kombinasyon ng pag-atake. Dahil dito, maaaring sumabog ito ng kusa sa sarili, ang isang warp gate kung sakaling gamitin ito ng kalaban para atakihin ang kanilang sarili. Tingin ng ating bida na sigurado pinag-isipan ito ng kaharian ng Hector tungkol sa digmaang ito. Kung magtagumpay sila sa kanilang plano, tiyak na mananalo sila, at malamang nasasakupan nila ang warp gate sa likod ng kampo. Sinabi ni McBurney sa ating bida sa ganitong kaso, sinabi niya na kailangang nilang tumulong kaagad sa likod ng kampo. Hindi sumang-ayon ang ating bida sa kanya. Tinanong niya sa kanya kung may natanggap ba siyang hiling na tulong mula sa likod ng kampo. Nainis si McBurney dahil tingin niya nakuha na ng kalaban ang warp gate nila. Sinabi ng ating bida ang Ranger Corps ng Hector ay umalis sa Southern Training Camp mga 1 oras at kalahating oras na ang nakakaraan. Malamang na nasakop na nila ang warp gate mula ngayon. Kaya ang mga kalaban nila na umatake sa linya ng depensa ay inatake sila ng puwersa ng Hector. At ang mga kalaban nila sa likod ng kampo ay inatake sila ng Ranger Corps. Ang mga puwersa sa Southern Front kasama sila ay lubusang nakakulong dahil sa ginawa ng Hector. Kaya simula ngayon, kailangan nila mabuhay sa lugar na ito nang walang tulong mula sa kaharian ng Cairo. Makikita ang hangganan ng Hector na may malaking butas sa lupa. Iniulat niya ang kanilang mga sundalo ay nakalagpas na sa Southern Training Camp at malapit nang makarating sa likod ng kampo ng kalaban. Dahil ang kaharian ng Cairo ay abala sa kanilang pag-atake sa linya nila sa depensa, at hindi nila namalayan ang kanilang mga plano. Sinabi ni Prince Edwin sa kanyang sundalo na huwag silang maging magpabaya sa digmaan. Dahil ang atake sa depensa sa kampo ng Cairo ay dapat pilitin nila na kumuha ng oras at tiyakin na hindi ito ibibigay sa kanila. Dahil ang mahalagang kailangan nilang gawin ay sirain ang pader na nasa harapan nila kaagad. Oras na kapag nagtagumpay sila sa plano na ito, ang Southern Front ay natural na mapupunta sa kanilang mga kamay. At ang seguridad ang sentro ng plano na ito ay si Prince Edwin. Iniisip niya na 1 taon sila naglaan ng panahon para maunawaan ang mga pattern ng seguridad ng Southern Front at ipinadala nila ang Ranger Corps na si Jackson upang pasukin ang Southern Front line.
Kahit na gamitin nila ang lahat ng kanilang puwersa upang atakihin ang Southern Front mula sa simula, malamang na makakayang nilang wasakin silang lahat sa loob ng 4 na oras. Gayunpaman, ang pinakamahalaga sa kanila ngayon ay ang pagkakaroon ng pinakamasamang posibleng senaryo, kailangan nila ihanda na sirain ang Warp Gate. Sinabi ni Prince Edwin kung hindi sila maging tagumpay sa kanilang mga plano, sisirain nila ang Warp Gate at magsisimula ng kanilang pangalawang plano. Tingin ng sundalo sa kanilang prinsipe ay tama ang kanyang napakarasyonal na desisyon, tulad ng inaasahan nila sa lalaking kinikilala bilang star ng Hector. Si Edwin Hector dahil sa kanyang pagsilang sa kaharian ng Hector, ay muling nagkaroon ng buhay sa kaharian ng Hector. Sa kabilang banda, may mga sundalo ang mga naglaban-laban. Iniisip ni Jackson na simula ngayon, ang karera nila ay laban sa oras. Dahil bago sila madiskubre ng kalaban. Dahil kailangan nilang magtagumpay sa pagkakonekta sa Warp Gate, kaya iniutos niya sa mga tauhan niya na kumilos sila kaagad. Sa 1 taon na ang nakakaraan, nag-uusap sila ng prinsipe at si Jackson, sinabi ng prinsipe na hindi na kayang magtagal ang kaharian ng Hector. Dahil sa presyon ng interes ng Gold Bank at sa mas lumalalang sitwasyon, at mauubos ang imbakan ng Hector kung magtatagal pa ng 1 pang taon kung magkakaroon sila ng masamang ani. Kaya't lumapit siya dito dahil mayroon siyang proposal para sa kanya. Tinanong niya kay Jackson kung gusto niya bang sakupin ang Southern Front ng kaharian ng Cairo kasama niya. May chismis na ang sunod-sunod na taon ng masamang ani sa kaharian ng Hector, dahil sila ay sinumpa ng mga Diyos. Sa sitwasyong ito ay maaaring bumagsak ang kanilang kaharian anumang oras, pero si Edwin Hector na kilala bilang pinakamahusay na henyo sa kasaysayan ng Hector, na para siyang isang bayani na hinihintay nilang lumitaw sa mga mapanganib na panahon. Kaya nagpadala ang Hector ng mga sundalo para suriin ang Southern Front ng 48 beses sa loob ng 1 taon pagkatapos nito, at gumamit sila ng mga spy para magtayo ng tunnel na mag-uugnay sa likod ng kampo. Nakapasok naman ng palihim ang Ranger Corps sa tunnel ng Cairo, at nakamit nila ang Warp Gate sa mga kamay nila. Sinabi ng lalaki sa captain nila na nakakonekta na sila sa Warp Gate. Pinagana nila ang Warp Gate ng Cairo upang ikonekta nila sa kanila. Makikita ang Warp Gate na nagsisimula ng gumana. Biglang nagpakita si Prince Edwin sa Warp Gate, ang prinsipe ng kaharian ng Hector, at mga sundalo niya ay nagbigay ng paggalang sa kanya. Iniutos ni Prince Edwin kay Kellan, na siya na magiging responsable sa unang batalyon, at iniutos niya na alisin ang natitirang sundalo nila sa likod ng kampo ng Cairo, at magtayo sila ng matibay na depensa sa paligid ng kampo upang ihanda sa puwersa ng reinforcements ng kalaban. Tinawag niya naman si Jackson. Sinabi niya na walan sila ng komunikasyon mula kay Baron McCleary na nasa pangangasiwa ng 5th Defense Line. Tinanong niya kay Jackson kung may alam ba siya tungkol dito. Iniimbestigahan nila Jackson ang mga detalye, pero hindi niya iniisip na kailangan nila mag-alala masyado dahil pinag-uusapan nila ngayon ang patungkol sa 5th Defense Line. Dahil kilala ang 5th Defense Line sa maraming problema sa Southern Front, kahit na bahagi lamang ng kanilang puwersa, kaya dapat nilang makuha ang 5th Defense Line. Sinabi ni Prince Edwin sa kanila na huwag silang masyadong pilitin na umatake kahit anong sitwasyon. Kaya sinabi niya kapag natapos na ang operasyong nila, tiyak na paparusahan niya si Baron McCleary anuman ang resulta, dahil sa paglabag niya sa utos niya. Sa kabilang sa pagiging maingat ni Prince Edwin, hindi niya alam na naganap ang dalawang hindi niya inaasahang na pangyayari. Sa kabilang banda, kung nasaan ang 1st Defense Line, iniutos ng commander nila na ayusin nila ang mga pader ng kastilyo bago pa umatake muli ang mga kalaban nila. Biglang may isang lalaki na nagmamadali na tinatawagan ng commander nila. Sinabi niya na nakatanggap sila ng komunikasyon mula sa Southern Training Camp. Nagtataka naman ang commander bakit sila tinatawagan ng Southern Training Camp. Siya ang commander ng 1st Defense Line na si Count Donald. Kinausap ng ating bida si Count Donald, at nagpakilala siya na si Roman Dimitri mula sa Reserve Corps ng 5th Defense Line. Tinanong ng commander sa ating bida kung bakit niya siya kinakausap sa ganitong hindi magandang sitwasyon. Naintindihan ng ating bida kung ano ang sitwasyon nila kaya didiretsuhin niya na lang siya. Sinabi niya na may dahilan sila na paniwalaang na gumagamit ang kaharian ng Hector ng isang estratehiya na smokescreen, at sinabi niya na sakop ng kalaban ang Warp Gate sa likod ng kampo. Bago tuluyang maghiwalay ang harapan at likod ng puwersa ng Hector, kailangan nilang iwan ang pader ng kastilyo ng 1st Defense Line, at magtago sila sa mga bundok. At tipunin niya ang natitirang sundalo niya sa timog ng kabundukan. Iniisip ng commander na ang mga bundok sa timog ay mapanganib. Tingin niya na tama ba ang pinapayo niya sa kanya.
Sinabi ng commander sa kanya na siya ang magdedesisyon kung ano ang gagawin nila, kaya binaba niya na ang telepono. Nabigla ang ating bida dahil binabaan siya kaagad ng telepono kahit na hindi pa siya tapos magsalita. Tingin niya sa ganito sitwasyon ang nangyari, kailangan niya isuko ang mga natitirang linya ng depensa ng Southern Front maliban sa 5th Defense Line. Iniutos ng ating bida sa mga tauhan niya na kailangan nilang isama ang lahat ng mga kagamitan nila. Dahil simula ngayon, tatawid na sila sa mga kabundukan ng timog kasama ang mga kagamitan nila at doon na sila magpapalipas ng gabi. Hello guys! Comment nyo nga sa ibaba kung anong reaksyon nyo sa video na ito, at huwag kalimutan i-like at mag-subscribe sa video ito, i-click ang notification bell para palaging tayo updated sa mga bagong content natin, dahil sobrang laking tulong nito sa ating channel. Maraming salamat!